Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 66. Girl, magbabayad ako ng 30 million yuan para sa jade na ito ng glass type. Paano kung ganoon? Sabi ni Master Fu. Walang problema, sagot ni Guning. Ito ay isang makatwirang presyo. Sa ngayon, may 270 milyong yuan si Guning sa kanya. Haha, gusto ko ang iyong mahusay na paraan ng paggawa ng deal. Mahusay, ililipat ko ang pera sa iyo ngayon. Ang mekanismo ni Guning ay nag-iwan muli ng magandang impresyon kay Master Fu. Agad siyang tumawag para ilipat ang pera. Girl, if you don't mind, you can call me Grandpa Fu. Kung kailangan mo ng suporta sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Hindi ako magsisikap na tulungan ka, sabi ni Master Fu. Taos-puso niyang gustong makipagkaibigan sa dalagang ito. Si Master Fu ay sophisticado. May paniniwala siya na si Guning ay isang promising teenager. Lolo Fu, kailangan ko ng tulong mo ngayon. Hindi nag-atubili si Guning na humingi ng tulong kay Master Fu. O anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Medyo nagulat at nausisa si Master Fu. Well, plano kong magrehistro ng isang kumpanya ng alahas, ngunit alam ko rin na ang prosesong ito ay napakahirap. So, may mga kakilala ka ba sa Industry and Commerce Bureau? Maaari mo bang tulungan akong gawing mas maayos, mas mabilis ang proseso? Siyempre, ihahanda ko lahat ng mga kinakailangang dokumento. Dahil handang tumulong si Master Fu, natural na hindi masayang ni Guning ang pagkakataon. Actually she decided to make full use of her network. Wala namang mali doon. Ano? Magbubukas ka ng kumpanya ng alahas. Nang malaman iyon, namangha si Master Fu. Napaka-ambisyon ng batang babae na ito. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na magbukas ng isang kumpanya ng alahas. Oo, seryosong sagot ni Guning. Magkano ang rehistradong kapital? Tanong ni Master Fu. Mga ad ng Pub Future. Ang paunang kapital ay 100 milyon, na ay dadagdag sa palabas, sabi ni Guning. Nakahinga ng maluwag si Master Fu. Kahit na ang 100 milyon ay wala sa industriya ng alahas, ito ay isang malaking halaga ng pera para sa isang batang babae. Ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong teenager. Kahit na si Guning ay isang napakatalino na batang babae, na maaaring magtayo ng isang kumpanya. Nagtanong si Master Fu na walang katiyakan, sigurado ka bang magbubukas ka ng kumpanya ng alahas? Simulan ang isang negosyo ay nangyayari ng higit pa sa pera. Dapat ay mayroon kang gumawa ng patakbuhin ito, na may mga matatag na supply. At saka, estudyante ka na ngayon. Mayroon ka bang sapat na oras upang pamahalaan ito? Hindi pipigilan ni Master Fu si Guning. Nag-aalala lang siya na hindi lubos na nauunawaan ni Guning ang mga patakaran at maaaring mawalan ng pera. Alam ni Guning na nagmamalasakit si Master Fu sa kanya. She replied with sincerity, Lolo Fu, I'm fully prepared. Bukod dito, mayroon akong mga profesional na kawani upang tulungan akong patakbuhin ang kumpanya. Walang dapat ipag-alala. Dahil tiwala si Guning, ayaw siyang pabayaan ni Master Fu. Great, hindi naman big deal. Tutulungan kita sa pagpaparehistro. Oh, ilang taon ka na ngayon? Salamat, Lolo Fu. 18 na ako. Matanda na ako, sabi ni Guning. Pero kailangan ko pang maghanap ng shop. Kukontaken kita kapag nahanap ko na ang shop. Sige, walang problema. Ako na ang bahala, masayang sabi ni Master Fu. Maraming salamat, Lolo Fu, sabi ni Guning. Hindi na nagtagal si Master Fu bago siya umalis. Pagkaalis ni Master Fu, umalis din si Guning. Pumunta siya sa kalye ng mga antigo. Ayaw ni Guning na mangolekta ng mga antik. Gusto lang niyang kumuha ng pagkakataon. Kaya hindi siya pumasok sa mga tindahan, ngunit tumingin sa paligid ng maliliit na stand sa labas. Bagamat hindi lahat ng piraso sa mga tindahan ay tunay, ang tunay ay may tatak na may presyo. Ang mahal nun. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam ng pagkadismaya si Guning. Wala pa siyang nakikitang tunay na antik. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng mas matagal. Sa wakas,
nakakita siya ng isang bagay na may kapangyarihan sa isang maliit na kinatatayuan. Isa itong tasa ng alak. Ang kapangyarihan nito ay napakakapal, na nangangahulugang mayroon itong mahabang kasaysayan. Hoy, magkano ito? Itinuro ni Guning ang isang tasa ng alak. Nang makitang bata pa si Guning, inakala ng may-ari ng stand na hindi niya ito bibilhin, kaya tumahimik siyang sumagot, ito ay mula sa panahon ng Qianlong. 10,000 yuan. Panipi. Mga ad ng Pub Future. Isang bagay mula sa panahon ng Qianlong. Paano ito nagkakahalaga lamang ng 10,000 yuan? Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 500,000 yuan. Sa makatuwid, ito ay dapat na isang peking isa sa mga mata ng may-ari ng stand. Ngunit sa pagkakataong ito, mali ang may-ari ng stand. Ang tasa ng alak na ito ay isang tunay. Hindi lang sigurado si Guning kung saang panahon ito nanggaling. Dahil totoo ito, walang pakialam si Guning sa 10,000 yuan. Agad siyang naglabas ng isang tumpok ng mga perang papel mula sa kanyang backpack para sa may-ari ng stand. Hindi inaasahan ng may-ari ng stand na bibilhin talaga ito ng teenager na babae ng walang bargainang. Nagulat siya. Talagang naniniwala siya na hindi ito bibili ng teenager na babae, kaya sinadya niyang magtakda ng ganoong kataas na presyo. Kung hindi, ito ay ibebenta lamang sa presyong 200 yuan. Ito ba ay isang tunay? Ang may-ari ng stand mismo ay hindi naniniwala na mayroong anumang mga tunay na antigo sa kanyang maliit na stand. Hindi madaling makakuha ng tunay. Ang batang babae ay dapat na walang alam tungkol dito. Nagustuhan lang niya. Tila natuwa ang may-ari ng stand na ibenta ito sa mataas na presyo. Masaya niyang kinuha ang pera kung sakaling magsisi ang bumibili. Gayunpaman, hindi niya alam na siya talaga ang dapat pagsisihan. Kinuha ng may-ari ng stand ang pera, at kinuha ni Guning ang kanyang tasa ng alak. Tapos na ang deal. Walang makapagsisisi. Inilagay ni Guning ang tasa ng alak sa kanyang backpack na nakatayo. Sa sandaling iyon, may nabasag sa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming sirang piraso ng china. Isang lalaki ang sumigaw sa sakit, "Oh, shit. Aking green bean glaze vase." Pagkatapos noon, pinandilatan ng binata si Guning. Napasigaw siya sa galit, "Ikaw kasi. Ibinagsak mo ang aking florera sa lupa. Ngayon ay sira na. Kailangan mong bayaran ako ng pera para dito." Nalaman kaagad ni Guning na nakatagpo siya ng isang taong sadyang nagdulot ng aksidente. Iyon ay hindi pangkaraniwan sa antik na industriya. May taong gagamit ng peking antik para sadyang magdulot ng aksidente, at humingi ng kabayaran sa parehong presyo ng isang tunay na antik. Ang isang taong tulad nito ay madaling magtagumpay, dahil palagi nilang pinipili ang mga mahihina upang samantalahin. At si Guning ay tila isang teenager na babae, na malamang na madaling matakot. Kaya siya ang naging target. Gayunpaman, walang handang tumulong sakaling masangkot sila sa gulo. Pero mali ang naging desisyon ng lalaki. Bagamat si Guning ay isang teenager na babae, hindi niya pinahintulutang may mangbuli sa kanya ngayon. "Hindi ko hinawakan ang iyong florera," mahinahong sabi ni Guning. Sinubukan lang siyang bitag ng lalaki. Ngunit talagang hindi niya ginalaw ang kanyang florera. Kabanata 67. Ano? Kung hindi mo hinawakan, hindi nalaglag ang vase ko. Nakipagtalo ang lalaki. Ano ngayon? Tanong ni Guning. Ito ay isang green bean glaze vase mula sa panahon ng Kangxi. Ito ay 5,500 hindi bababa sa 1,000 yuan sa merkado. Dahil bata ka, sapat na ang 200,000 yuan. Ngumisi si Guning. Literal na walang hiya ang lalaki. "Well, kaya kitang gantihan, pero hindi sapat ang mga salita mo. Kaya, kailangan kong hayaan ang isang eksperto na tukuyin ito. Kung talagang hindi ito ng 500,000 yuan, babayaran kita kaagad," sabi ni Guning. Medyo nagpanik ang lalaki. Lamambat ang tono niya. "Hindi mo kailangang mag-abala. Malaki ang gastos para magpatingin sa eksperto. Ako mismo ay may pagkakataon ng pagiging tunay. Mapapatunayan nitong totoo ang florera na ito." Pagkasabi nito,
Inilabas ng lalaki ang kanyang tinatawag na Certificate of Authenticity. Siyempre, hindi naniwala si Guning. Maliit na bagay. Magbabayad ako ng expert fee, she added. Tumigil saglit ang lalaki. Napagtanto niya ngayon na nagkamali siya ng desisyon, pero ayaw niyang sumuko. Wala akong oras para mag-aksaya sa iyo. Kailangan ko ng pera ngayon. Bayaran mo ako ngayon, o tatawag ako ng pulis, babala ng lalaki. Agad niyang nilabas ang phone niya na parang tatawag. Hinayla ni Guning ang sulok ng kanyang mga labi. Alam niyang tinatakot siya ng lalaki. Pagkatapos ay maangin niyang sinabi, "Fine, go on." Ikaw. Hindi inaasahan ng lalaki na hindi matatakot si Guning, na nag-iwan sa kanya ng dilema. Samantala, biglang hamarang sa kanya ang isang malapit na lalaki, "Tao, huwag kang menas. Pwede pa rin tayong makipag-ayos." Siya ay isang bagets lamang. Masama ang kanyang kinabukasan kung siya ay arestuhin ng mga pulis. Bakit hindi mo siya bigyan ng bargain? Ang lalaki ay tila tinutulungan niya si Guning, ngunit siya ay talagang isang kasabwat. Mga ad ng pub future. Sa kasamaang palad, malinaw na nakita ni Guning ang mga ito. Anong nangyayari dito? Sabay boses ng isang matanda. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang humakbang sa karamihan. Dalawang matandang lalaki na nasa 70 taong gulang ang lumakad sa harapan. Isa sa kanila ang hindi inaasahan ay si Master Fu. "Girl, ikaw ba? Anong nangyari?" Nang makita si Guning iyon, medyo nagulat si Master Fu. Mukhang may problema si Guning. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng binata na humingi ng kabayaran. Obviously, kilala niya ang grupo. "Nako, aksidente lang. Aksidente lang." Bago pa maibuka ni Guning ang kanyang bibig, sabay sabi ng lalaki. Nag-u-turn siya sa kanyang ugali. Natatakot siya sa dalawang matandang ito sa harapan niya. Walang sino man sa antique market ang hindi nakakakilala kay Master Fu at Master Yan. Ang dalawang iyon ay ang mga awtoridad. Walang nang-ahas na saktan sila. Lalo na si Master Yan, hindi lang siya ang ama ng mayor ng CTG, kundi isa ring hindi maikakailang eksperto sa anti-gang larangan. Malalaman niya kung totoo ang plorera o hindi sa sarili niyang mga mata. Ang dalawang lalaking iyon na gustong samantalahin si Guning ay nabigla sa katotohanan na kilala ni Guning sina Master Yan at Master Fu. Ngunit agad na naunawaan ni Master Yan at Master Fu ang nangyari nang makita nila ang mga basag na piraso ng China sa lupa. Parehong nagalit. Hindi karaniwan para sa mga ganitong aksidente na mangyari, ngunit nang mangyari ito kay Guning, ang mga salarin ay nasa problema ngayon. Itinuring ni Master Fu si Guning bilang kanyang kaibigan at kanyang apo. Natural na paprotektahan niya ito. Kaya, si Master Fu ay hindi nasisiyahan at nagtanong. Totoong aksidente ba ito? Parang hindi siya naniwala. Sabay pahid ng malamig na pawis sa noo ang binata. Gusto nga niyang sabihing oo, ngunit halatang hindi ito isang matalinong sagot. Sa huli, hindi na kinaya ng binata ang pressure mula kay Master Fu. Humingi siya ng paumanhin, "Master Fu, pasensya na. Kasalanan ko. Pangako hindi ko na uulitin." Mga ad ng pub future. Ang taong dapat mong ihingi ng tawad ay hindi ako, galit na galit si Master Fu. Agad na lumingon ang binata kay Guning. Yumuko pa siya sa mababang antas. "Miss, sorry talaga. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad sa pagkakataong ito, ngunit kukunin ko ang aking mga tao dito upang bantayan ka. Kung maglakas loob kang gawin iyon muli, makukulong ka sa susunod." Sabi ni Guning. Binyantaan niya ang mga ito na pigilan silang gawin itong muli. "Sige sige." Sabay na sagot ng dalawa. Para silang mga daga sa lansangan ngayon. Ang tanging nasa isip nila ngayon ay ang umalis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon ay agad silang nagtakbuhan. Madalas itong nangyayari sa kalyeng ito. "Dapat kang mag-ingat mula ngayon," sabi ni Master Fu kay Guning. Kung hindi sila dumating sa oras, sinamantala na sana si Guning. "Gagawin ko, Lolo Fu."
Kahit na hindi papayag si Guning na may ibang tao na bubuli sa kanya ngayon, tumugon siya sa kabaitan ni Master Fu ng may katapatan. Well, ngayon ipapakilala kita. Ito si Master Yan, ang presidente ng Antiques Association, sabi ni Master Fu kay Guning. Nice to meet you, Master Yan, magalang na bati ni Guning. Ikaw rin. Si Master Yan ay isang seryosong tao, lalo na bago ang kabataang henerasyon. Kaya't maangin siyang sumagot nang batiin siya ni Guning, ngunit hindi niya ito hinamak. Bueno, ngayon kung ipagpaumanhin mo, aalis na ako, sabi ni Guning. Matapos siyang tumanggo ni Master Fu, umalis si Guning. Kalaunan, ginamit niya ang kanyang jade eyes para aiskan ang mga bagay sa paligid niya. Sa loob ng ilang metro, nalaman niya ang isa pang bagay na may kapangyarihan. Isa itong tinta na slab na may malakas na kapangyarihan. Agad na lumapit si Guning. Tinanong niya ang presyo, pagkatapos ay binayaran ang pera ng sabay-sabay. 5,000 yuan lang ang binayaran niya para sa isang tunay na antik. Si Master Fu at Master Yan ay hindi malayo sa likod ni Guning. Pareho nilang nasaksihan ang ginawa ni Guning, at nabigla sila. Hindi nila alam kung naiintindihan ni Guning ang mga antik o hindi, ngunit bigla siyang bumili ng isa ng walang pagkakakilanlan. Girl, ikaw. Mabilis na naglakad si Master Fu papunta kay Guning. Gusto niya itong pigilan, ngunit huli na siya. Tapos na ang deal. Mabigat na bamantong hininga si Master Fu. May alam ka bang mga antigo, batang babae? Sumunod si Master Yan. Seryoso pa rin ang tono niya. Bagamat hindi nagustuhan ni Master Yan ang kanyang pag-uugali. Hindi niya ito hinusgahan dahil iyon ay hindi bagay sa kanya. Kabanata 68. Hindi naman, sabi ni Guning. Kung gayon, bakit mo binili ang tinta slab na ito nang walang pag-iisip? Pinuna ni Master Fu. Mas inaasahan niya si Guning. Ang simula ng nilalaman nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa N0V1 bin. Dahil sa instinct ko. Maaari ko bang anyayahan ang dalawang Panginoon na uminom ng isang tasa ng tsaa? Master Yan, maaari mo ba akong tulungang matukoy ang bagay na ito? Sabi ni Guning. Dalubhasa si Master Yan sa mga antik. Nagkaroon siya ng espesyal na pakiramdam para sa mga antigo, at hindi kailanman humindi sa pagtukoy ng isang bagay. Naisip niya lang na hindi na kailangan ng tsaa. Ngunit nakikita si Guning na sobrang kumpiyansa, tulad ng tinta slab na ito ay totoo, si Master Yan ay mas mausisa ngayon. Kung totoo ang tinta slab, hindi maginhawang tukuyin ito dito. Kaya sumagot si Master Yan, mabuti. Pumunta sila sa malapit na tea house. Nagkaroon sila ng private room dahil lahat sila ay importanteng tao. Bago sila umupo, sabi na ibinoka ni Master Yan ang kanyang bibig. Girl, tingnan ko ngayon. Ang tinta slab ay hawak sa kamay ni Guning. Nang ibuka ni Master Yan ang kanyang bibig, ipinapadala ito ni Guning sa kanya. Kinuha ni Master Yan ang tinta slab, at napaisip sa pagtukoy nito. Parehong tahimik sina Master Fu at Guning, tinikman ang tsaa. Si Master Yan ay patuloy na nagmasid, hinawakan at nililinis ito ng ilang sandali. Sa huli, nagliwanag ang mga mata ni Master Yan sa tuwa at pananabik. Totoo naman. Ito ay totoo. Ito ay isang tinta slab mula sa panahon ng Qianlong. Ito ay pag-aari ng sikat na makata, pintor ng libro at Leizhou prefect na si Zhang Wentao. Siguradong old pit species din ito. Ano? Nang marinig iyon, nagulat din si Master Fu at nasasabik. Ang gayong mahalagang antik ay natagpuan ng isang kabataang babae, na mas ikinagulat ni Master Yan. Tinanong niya, girl, alam mo ba talaga ito sa iyong instinct? Sa totoo lang, hindi naniniwala si Master Yan na ganoon ka-simple. Si Guning ay sobrang kumpiyansa, na parang alam na niya na ito ay totoo. Naunawaan din ni Guning na hindi mapanghimagsik ang kanyang dahilan, ngunit wala siyang alam tungkol sa mga antik. Kaya kailangan niyang manatili sa kanyang dahilan. Oo. Hindi pa rin makapaniwala sina Master Yan at Master Fu, pero dahil sa sinabi ng dalaga, ayaw na nilang humingi pa.
Tiningnan ni Master Yan ang tinta slab sa kanyang mga kamay. Lalo siyang natuwa. Girl, gusto mo bang ibenta? Kung gusto mo, mababayaran kita ng market price, sabi ni Master Yan. Hindi lamang eksperto si Master Yan sa mga antik, eksperto din siya sa calligraphy. Gusto niya ang mga tool na iyon para sa calligraphy. Bueno, Master Yan, nakilala ko si Girl Gu bago ka. Kung gusto niyang ibenta, dapat ako ang unang bibili. Ikaw, hindi mo makukuha sa akin. Agad na tumayo si Master Fu na gustong agawin ang tinta slab. Kahit na si Master Fu ay hindi kasing profesional ni Master Yan, siya ay isang mahilig. Hindi siya mahilig sa kaligrapya, ngunit mahilig siyang mangolekta ng mga sinaunang bagay. Napahiya si Guning. Ayaw niyang makita ang dalawang kagalang-galang na nakatatanda na mag-away dahil sa isang tinta. Naunawaan ni Guning na gusto ni Master Fu na magkaroon ng prioridad dahil una silang nagkita. Si Master Yan, sa kabilang banda, ay pinoprotektahan ng mahigpit ang tinta slab sa kanyang mga braso ng sabay-sabay. Tiningnan niya si Master Fu sa isang agresibong paraan. Master Fu, hindi ka mahilig sa calligraphy. Bakit mo ito kailangan? Hindi ako mahilig sa kaligrapya, ngunit mahilig ako sa mga sinaunang bagay. Sabi ni Master Fu. Talagang natakot si Master Yan na ipagbili ni Guning ang tinta slab kay Master Fu dahil nauna na sa kanya ang dalawa. Kailangan niyang gamitin ang kanyang alas sa butas. Kung hindi ka makikipagkompetensya sa akin, bibigyan kita ng isang bote ng peach blossom wine na 10 taon, sabi ni Master Yan kay Master Fu. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ni Master Fu. Huminto siya sa pakikipagkompetensya para sa tinta slab, ngunit nakipagtawaran, 2 bote. Kumunat ang noo ni Master Yan. Nagdadalawang isip siyang gawin iyon. Ngunit para sa tinta slab, nakompromiso siya sa dulo. Sige, 2 bote. Kumuyam ang ngipin ni Master Yan. Pagkatapos noon, natuwa si Master Fu. Bumalik siya sa kanyang upuan. At nalaman ni Master Yan na hindi pa pumayag si Guning na ibenta ang tinta slab. Bueno, babae, maaari mo bang ibenta ito kay Lolo Yan? Si Master Yan ay tumingin kay Guning ng may katapatan. Tila ang tinta slab ay bahagi ng kanyang katawan. Kung bawiin ito ni Guning, ito ay parang paghiwa ng karne sa kanyang laman. Si Master Yan ngayon ay ganap na iba sa seryosong matandang iyon noon. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit inimbitahan ni Guning si Master Yan na kilalanin ang tinta slab ay dahil nilayon niyang ibenta ito sa kanya. Hindi siya siguradong gusto ito ni Master Yan, ngunit dahil eksperto siya sa mga antik, malamang na hindi siya papayag na makaligtaan ang isang tunay na antik. Siyempre, sagot ni Guning. Mas masaya ngayon si Master Yan. Napakagaling, babae. Hindi rin ako magsisinungaling sayo. Ang tinta slab na ito ay mula sa panahon ng Qianlong. Ito ay pag-aari ng sikat na Makata, pintor ng libro at Leizhou prefect na si Zhang Wentao. Ito ay nagkakahalaga ng halos 5 milyong yuan. Babayaran kita ng 5 milyong yuan. Ito ay isang katanggap-tanggap na presyo para sa aming dalawa. Walang problema, walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Guning. Wala siyang pakialam sa presyo basta't katanggap-tanggap. Girl, kung suswertehin ka ulit sa susunod, ibenta mo muna sa akin. Bagamat tumigil siya sa pakikipagkompetensya kay Master Yan, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Master Fu. Bahagyang ngumiti si Guning. Lolo Fu, inabandona mo ang tinta slab para sa 2 bote ng peach blossom wine. Ipinapalagay ko na dapat ay mahilig ka sa alak. May dala akong wine cup dito. Gusto mo bang tingnan? Pagkasabi nito, kinuha ni Guning ang tasa ng alak mula sa kanyang backpack. Parehong natulala sina Master Yan at Master Fu sa isang segundo. Napaisip silang lahat. Sinuswerte na naman ba siya? Kung sinuwerte na naman siya, tiyak na maswerte siyang babae. O, dapat may sarili siyang kakayahan. Umupo si Master Fu malapit kay Guning. Sa sandaling inilabas niya ang tasa, hinawakan ito ni Master Fu at tinitigan ito. Pero hindi naman siya eksperto. Pagkatapos ay binigay niya agad kay Master Yan.
Master Yan, tingnan mo ngayon. Nang may pagdududa sa puso, kinuha ni Master Yan ang tasa ng alak mula kay Master Fu. Ang tasa ng alak ay bilog, tuwid, natatakpan ng malalim na tiyan, isang bistring at 3 talampakan. Ito ang hugis ng mga tasa ng alak mula sa dinastiyang Tang. Pagkatapos ay itinoon ni Master Yan ang material at mga marka nito. Umupo si Master Fu sa tabi habang nakatingin kay Master Yan ng may pagkabalisa. Ilang beses niyang ibinuka ang kanyang bibig, gusto niyang tanungin ang resulta, ngunit ayaw din siyang abalahin. Lalong nasa sabik si Master Yan. Totoo. Ito ay mula sa dinastiyang Tang. Isa itong Royal Wine Cup mula sa Administrasyong Wu. Ano? Talaga, napatayo si Master Fu mula sa kanyang upuan dahil sa pananabik. Nang makita iyon, nakaramdam si Guning ng pag-aalala para kay Master Fu. Ayaw niyang makita siyang bumagsak. Oo. Ito ay dapat na isang tunay. Mayroong ilang mga Royal Wine Cups din sa museo. Pamilyar ako sa kanila, sagot ni Master Yan. Haha, haha. Gusto ko ito. Si Master Fu ay tumawa ng malakas sa kaligayahan. Natatakot siyang makipagkompetensya sa kanya si Master Yan, kaya binawi niya ang tasa ng alak. Parehong hindi nakaimik sina Guning at Master Yan. Kabanata 69. Bagamat nagustuhan ni Master Yan ang wine cup na ito mula sa Tang Dynasty, nakakuha lang siya ng ink slab. Hindi na siya muling makikipagkompetensya kay Master Fu. Master Yan, magkano ang tasa ng alak na ito? Tanong ni Master Fu. Ang mga tasa ng alak sa museo ay hindi bababa sa 300,000 yuan bawat isa 10 taon na ang nakalilipas. Sa ngayon, ang presyo nito ay dapat na 10 beses na mas mataas. Mga 3 milyong yuan, sabi ni Master Yan. Bagamat hindi ito ang maharlikang bagay na ginamit ni Empress Wu, ito ay isang bagay sa palasyo. At ang kalidad ay higit na mataas. Dapat itong ginamit ng isang maharlika, kaya hindi pa rin mababa ang presyo. Mahusay, pagkatapos ay magbabayad ako ng 3 milyong yuan. Paano ang babaeng Gu na iyon? Tanong ni Master Fu kay Guning. Walang problema, sagot ni Guning. Pagkatapos ng deal, inilipat nila ang pera ng hindi pumipirma ng mga kontrata. Nagtiwala si Guning sa dalawang matandang iyon. Hindi sila magsisisi o labag sa mga patakaran. At saka, tapos na ang mga deal. Kahit na hindi totoo ang mga antik, wala silang magagawa. Pagkatapos ng lahat, napagtanto ni Master Yan at Master Fu ang isang mahalagang bagay. Tinanong ni Master Yan si Guning, nagkataon din bang bumili ka ng wine cup? Oo, matapat na sabi ni Guning. Parehong huminga ng mahabang hininga sina Master Yan at Master Fu pagkatapos ng affirmation ni Guning. Kahit na wala silang ideya kung paano malalaman ni Guning na authentic ang dalawang bagay na ito, nagulat sila sa kanyang hindi kapani-paniwalang swerte. Mga ad ng Pub Future. Hindi nagtagal, hiniling ni Guning na umalis. Sinadya ni Master Fu na imbitahan si Guning na maghapunan kasama nila, ngunit tumanggi si Guning dahil may iba pa siyang dapat harapin. Bago siya umalis, binigyan siya ni Master Yan ng name card. Girl, if you don't mind, you can call me Grandpa Yan, like the way you call Master Fu. Kung kailangan mo ng suporta sa palabas, maaari mo akong tawagan. At syempre, kung may iba ka pang tunay na antik, pwede mo muna akong tingnan, pero isa lang ang bibilhin ko kung gusto ko. Tila, gustong makipagkaibigan ni Master Yan kay Guning. No need to worry, Lolo Yan. Kapag may nalaman akong authentic antiques in the future, tatawagan muna kita, sabi ni Guning at kinuha ang name card. Wala siyang sariling name card kaya naglabas siya ng papel at panulat. Isinulat niya ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa papel, pagkatapos ay ibinigay ito kay Master Yan. Hoy! Hindi ka lang kay Master Yan. Dapat lumingon ka rin sa akin. Sabi ni Master Fu. Ayaw niyang maiwan. Gagawin ko. Parang natatawa si Guning. Ang ganda talaga ng dalawang senior na ito. Nang mawala si Guning, hindi napigilan ni Master Yan na purihin
ang babaeng ito ay talagang pambihira. Ang simula ng nilalaman nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa N0V1 bin. Talaga. Nakapagputol pa siya ng 3 high-level jade kaninang umaga, at kumita ng 100 milyong yuan ng sabay-sabay. Dagdag ni Master Fu. Ano? Paano ito posible? Nag-cut siya ng 3 high-level jade sa isang umaga. Nagulat si Master Yan. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Hindi binanggit ni Master Fu na magbubukas si Guning ng isang kumpanya ng alahas. Kung sinabi niya iyon, malamang na mabigla si Master Yan. Alam ni Master Fu kung ano ang maaari niyang sabihin, at kung ano ang hindi niya dapat sabihin. Hindi pa nakarehistro ang kumpanya ni Guning. Hindi nararapat na sabihin ito ngayon. Tinawag na ni Guning ang kanyang driver nang umalis siya sa kalye ng Stone Gambling. Dumating na ang kanyang driver kalahating oras na ang nakalipas, ngunit nakilala ni Guning si Master Fu at Master Yan sa kalagitnaan, at nahuli siya ng kalahating oras. Nang lumabas siya sa kalye ng mga antik, nakita niya ang isang pamilyar na kotse at tumawid. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kotse, nakita niyang ibang lalaki ang driver. Bago pa makapagtanong si Guning, ibinoka muna ng binata ang kanyang bibig. Ikinagagalak kong makilala ka, Miss Gu. Medyo hindi komportable ang driver na naghatid sa iyo dito kaya pinalitan ko siya para maging driver mo ngayon. Hindi iyon pinagdudahan ni Guning. Tumanggo siya, saka sumakay sa kotse. Pinaandar na ang sasakyan saka umalis. Mga ad ng Pub Future. Pagmamaneho palayo sa kalye ng mga Antigo, ang kotse ay hindi bumalik sa parehong paraan kung saan sila pumunta dito. Bago pa makapagtanong muli si Guning, ipinaliwanag ng batang driver, rush hour na ngayon. May traffic jam sa unahan. Maaari tayong pumunta sa ibang daan, at makatipid ng oras. Babalik tayo sa hotel sa loob ng 1 oras. Hindi pamilyar si Guning sa CTG, ngunit alam niyang napakasikip sa rush hour. Kaya hindi siya nag-alinlangan sa paliwanag ng driver. Gaya ng sinabi ng batang tsuper, pinili niya ang hindi gaanong mataong kalsada. Ngunit makalipas ang mga 20 minuto, ang kotse ay nagmaneho sa isang kaalyado sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay napagtanto ni Guning na maaaring may mali. Agad niyang hinawakan ang leeg ng batang driver, at malamig na sinabi, ihinto ang sasakyan. Hindi inaasahan ng batang driver na malalaman ni Guning ng ganoon kaga, at napakalakas. Nang hawakan ang kanyang leeg ay halos hindi na siya makahinga. Hininto niya ang sasakyan ng walang malay. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo? Tanong ni Guning. Hindi sinagot ng batang driver ang tanong niya. Bago niya magawa, tumakbo ang ilang lalaki upang palibutan ang kotse mula sa 2 metro ang layo. Na si Guning. Direkta niyang nawalan ng malay ang batang driver. Nawalan lang ba ng malay ang babae? Nakita ng isang lalaking nakatayo sa harap ng sasakyan ang nangyari sa loob nito. Nagtatakang sabi niya sa isa pang lalaki sa tabi niya. Ano? Nagulat din yung ibang lalaki. Isang teenager na babae ang nagpatambo sa isang matandang lalaki na nawalan ng malay. Ngunit ang lalaki ay hindi natakot kay Guning. Sa halip ay nagutos siya, puntahan mo na ang babae palabas. Gayunpaman, bago may lumapit, si Guning mismo ang nagbukas ng pinto ng kotse. Ang kanyang jade eyes ay puno ng kapangyarihan ngayon, at siya ay puno rin ng enerhiya. Hindi siya natatakot sa mga lalaking ito sa labas. Lumabas si Guning, kaya tumigil ang lalaking nagplanong hilahin siya palabas. Nang makita nila ang mukha ni Guning, lahat ng lalaki ay namamangha sa kanyang kagandahan. Napakagandang dalaga. Malamig na sinulyapan ni Guning ang mga lalaking nasa harapan niya. Lahat sila ay may edad sa pagitan ng 20 at 30, at kumilos na parang mga gangster. Dapat silang mga gangster. Naisip ni Guning sa kanyang sarili. Ang lalaki na kanilang ulo ay nasa 30 taong gulang. Siya ay isang napakalaki na lalaki sa isang itim na sweater at maluwag na pantalon. Siya ay tila marahas. Kung nakita siya ng isang ordinaryong tao, siya ay matatakot, ngunit si Guning ay hindi isang ordinaryong babae.
Hindi naman siya natakot. Pinadala ka ni Li Zenzhen dito, tama ba? Ito ay isang affirmative tone. Nagkaroon lang ng bad blood si Guning kay Li Zenzhen noong siya ay nasa CTG. Walang gagawa noon maliban sa kanya. Kabanata 70. Nang marinig iyon, ang mga lalaking iyon ay tila natigilan sa isang segundo. Nagulat sila nang malaman ni Guning kung sino ang nasa likod nila. Hindi nagtagal ay naunawaan nila na si Guning ay may masamang dugo kay Li Zenzhen kanina, kaya alam niya kung ano ang nangyayari. Kaya naman ayaw magtago ng punong lalaki. Bata, dahil alam mo kung kanino ka nagkaroon ng masamang dugo, dapat alam mong nakagawa ka ng isang napakalaking mali. Nandito kami ngayon para turuan ka ng leksyon. Sorry, sabi ng ulo. Nang malaman iyon, hinamak ni Guning si Li Zenzhen. Hindi man lang nag-abala si Li Zenzhen na itago ang sarili. Mukhang masyado siyang confident. Sa katunayan, si Li Zenzhen ay lubos na kumpiyansa na naniniwala siyang si Guning ay maaari lamang sumuko sa mga matatandang lalaking ito. Oh, dahil alam mo hinding-hindi maiirita ang isang tao, hindi ka ba natatakot na isa ako sa mga hindi ka dapat magkaroon ng bad blood? Mahinahong tanong ni Guning. Parang hindi naman siya natakot. Nang marinig iyon, ang mga lalaking ito ay natigilan saglit habang tumawa ng malakas. Young girl, alam mo ba kung sino tayo? Galing kami sa Qinggang. Qinggang. Narinig mo na ba kami? Isa kami sa dalawang nakitang gang sa mainland na ito. At hinding-hindi ka makakaganti sa amin, may panghahamak na sabi ng lalaki. Nakaramdam ng kaba si Guning. Hindi niya inaasahan na sila ay mula sa Qinggang. Ads by Pub Future. Anyway, dahil narito sila para guluhin muna siya, nagpa siya si Guning na labanan sila hanggang sa huli. At saka, hindi siya makapaniwala na ang pinuno ng gang ay isang hindi makatwiran na tao. Kung gayon, paano niya magagawang maging ulo? Paano niya pamamahalaan ang kanyang mga tagasunod? Ayokong maghayganti, pinigan ni Guning ang kanyang mga labi, at mahinang sinabi. Nang maniwala ang mga gangster na iyon ay dapat siyang matakot, nagpatuloy si Guning. Dahil hindi mo ako kayang talunin. Pagkatapos noon, inatake muna sila ni Guning. Dumiretso siya sa tinatawag na ulo, biglang sinipa ang tiyan nito. Masyadong mabilis ang pagtakbo ni Guning, kaya walang oras ang lalaki para mag-react. Tinamaan siya sa tiyan, saka siya sinipa sa ere na parang tinamaan ng mabigat na bagay. Sa mismong takong niyan, bumagsak siya ng husto sa lupa, umuungol sa sakit. Napaikot ang mga mata ng tatlo pang lalaki sa gulat. Ano ang nangyari kanina? Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Nasa panaginip ba sila? Walang pakialam si Guning kung ano man ang iniisip nila. Direkta niyang inatake ang isa pang lalaki. Bagamat napansin ng pangalawang lalaki ang pagdating ni Guning, nataman siya ng kamao sa kanyang pisngi bago siya makalaban. Ang pangalawang lalaki ay diretsyong bumagsak sa lupa na dumura ng dugo na may ilang ngipin na natanggal. Medyo natakot ngayon ang dalawa pang gangster, pero ayaw nilang tumakas na parang duwag. Sa gayon ay itinaas nila ang kanilang mga kamao, tumakbo sa Guning. Hinubad ni Guning ang kanyang backpack, inihagis ito para tamaan ang lalaking nakaharap sa kanya. Tinamaan ng malakas na puwersa sa ulo ang nasa harapang lalaki pagkatapos ay nontog sa malapit na pader. Nahulog siya mula sa pagkahilo pagkatapos. Ginamit ni Guning ang kanyang backpack para tamaan ang huling lalaki, ngunit mabilis na nakatakas ang lalaki. Gayunpaman, agad na sinipa ni Guning ang kanyang binti patungo sa tuhod ng lalaki. Ang huling lalaki ay nawalan ng balanse ng biglaan, yumuko ang kanyang tuhod. G, nag-propose ka ba sa akin? Paumanhin, hindi mo ako karapat-dapat, pinahiya siya ni Guning. Muli niyang hinampes ang lalaki sa ulo nito gamit ang kanyang backpack. Hindi na nakaiwas ang lalaki sa pagkakataong ito, at bumagsak sa lupa. Apat na gangster ang lahat ay binugbog ni Guning sa loob ng ilang minuto. Bagamat hindi sila tinamaan hanggang sa may kapansanan, hindi na sila makatayo pa. Hindi kaagad umalis si Guning.
Sa halip ay pumunta siya sa kanilang ulo. Ikaw, anong gusto mong gawin? Natakot ang ulo. Gusto niyang makatakas, ngunit hindi siya makatayo, pati na rin sa pagtakbo. Ads by Pub Future. Hindi sinagot ni Guning ang kanyang tanong. Kinuha niya ang kanyang telepono sa lupa, at nagtanong, tinawagan ka ba ni Li Zenzhen? Oo, agad na sagot ng lalaki. Pagkatapos, binuksan ni Guning ang kanyang telepono, tinitingnan ang kanyang mga kamakailang tawag. Nakalagay talaga ang pangalan ni Li Zenzhen. Tumawag siya noong 2:15 PM, at ang tawag ay tumagal ng 7 minuto. Ano ang gusto ni Li Zenzhen na gawin mo sa akin? Magkano ito? Nagpatuloy si Guning. Nais niyang halayin ka namin, at kuhanan ito ng video, pagkatapos ay ilagay ito sa internet. Binayaran niya kami ng 100,000 yuan para dito, sagot ng lalaki. Ngumisi si Guning, ngunit tila malamig ang kanyang mukha. Puno ng sama ng loob ang mga mata niya. Panggagahasa, kung ano ang karaniwang paraan ng pakikitungo ng isang babae sa isa pa. Nagawa na ni Xiao Feifei noon. Ipinagpalagay ni Guning na ang mga babaeng makakasama niya sa hinaharap ay malamang nagagawa rin ng parehong bagay. Hindi niya iyon pinagdudahan. Ngunit si Xiao Feifei ay nagbayad lamang ng ilang libong yuan, habang si Li Zenzhen ay nagbayad ng 100,000 yuan. 100,000 yuan lang ba ang halaga ng dignidad ni Guning? Hindi mabibili ang dignidad ni Guning. Sa pagkakataong ito, talagang hindi mapapatawad ni Guning si Li Zenzhen. Kahit na ginawa ni Xiao Feifei ang parehong bagay sa kanya, si Xiao Feifei ay hindi maaaring takutin siya. Maaari niyang parusahan si Xiao Feifei sa banayad na paraan, ngunit para kay Li Zenzhen, na humingi ng tulong sa Qinggang, na isang malaking problema. Ganap na inis si Guning. Ginamit niya ang telepono ng lalaki, at direktang tinawagan si Li Zenzhen. Kasabay nito, si Li Zenzhen ay kumakain kasama si Qin Yifan sa isang restaurant. Medyo harmonious ang atmosphere. Yifan, balita ko may movie na Growing Up Together, na sikat kamakailan. Bakit hindi tayo pumunta at panoorin ito ng magkasama? Inimbitahan ni Li Zenzhen si Qin Yifan na may pananabik sa kanyang mga mata. Gusto niyang manood ng pelikula para sa isang dahilan. Ang pelikula ay pangunahing nagkwento tungkol sa isang mag-asawa na lumaki ng magkasama. Siya at si Qin Yifan ay lumaki rin ng magkasama. Kaya, nilayon ni Li Zenzhen na gamitin ang pelikula para ipahayag ang kanyang damdamin kay Qin Yifan. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Li Zenzhen kay Qin Yifan ang kanyang nararamdaman para sa kanya. At maraming beses na siyang tinanggihan, patuloy siyang nagsisikap dahil mahal niya si Qin Yifan. Bukod dito, malaki ang maitutulong ng kanilang kasal sa pamilya Li.